Naranasan mo na bang magpakaalipin para sa sariling pamilya? Pero kahit anong gawin mo ay hindi ka pa rin sapat para sa kanila? Yung tipong ibinigay mo na ang lahat pero hindi ka pa rin pinili? Masakit, hindi ba? Pero paano kung dumating ang araw na ikaw ang kailangang takbuhan ng mga taong minsang nagpabaya sa'yo? Matutulungan mo pa rin ba sila? Ganito ang buhay ni Nash. Bata pa lang siya ay natutunan na niyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay, kundi sa isang bahay na hindi niya matawag na tunay na tahanan. Sa tatlong magkakapatid ay siya ang tila hindi nakakalimutan, laging pangalawa, at palaging kailangang magparaya. Pero kahit na ganoon ay hindi siya sumuko, dahil kahit kailan, hindi siya naging mahina. Abala si Nash sa paghahanda para sa kanyang pagpasok sa paaralan. Katatapos lamang niyang magsaing para sa kanyang pamilya na natutulog pa dahil madaling araw pa lamang. 11 taon pa lamang si Nash at kasalukuyang nag-aaral sa elementarya sa ika-6 na baitang. Ngayong taon nga ay gagraduate na siya at sa susunod na taon ay high school na si Nash. Pangarap talaga niya na makapagtapos sa pag-aaral para magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang buhay na natatamasa ng pamilya niya. Tatlo silang magkakapatid at siya ang pangalawa at siya rin ang hindi nabibigyan ng pansin ng kanyang mga magulang. Hindi na niya inabala pa ang kanyang ina na natutulog at lumabas na ng bahay. Dumiretso siya sa bahay ni Aling Leslie para kuhain ang binebenta niyang kakanin sa kanyang eskwelahan para kumita siya ng pera. Iho, 40 piraso yan. Pagbutihan mo ang iyong pagbebenta. Nakangiting ani ni Aling Leslie kay Nash matapos ibigay ang basket na may lamang suman. Pabalik nang umiti si Nash. Makikita ang kanyang pagpapasalamat kay Aling Leslie na siya ay pinagkatiwalaan na ibenta niya ang paninda nito. Mabait sa kanya si Aling Leslie. Kung minsan ay malaki rin ang ibinibigay nitong pera sa kanya, lalo na't sunod-sunod niyang naibebenta ng ubos ang paninda nito. Subalit kagaya ni Nash, ito rin ay hikahos sa pera at sa buhay at kumakayo din para sa pamilya nito. Agad na nagtungo si Nash sa eskwelahan. Habang hindi pa nagsisimula ang klase ay tumungo siya sa bawat classroom para lamang magbenta ng suman. Noong umagang iyon nakabenta siya ng 15 piraso at noong tanghalian nga ay hindi hinayaan ni Nash na maubos ang oras para kumain dahil inuna niya ang pagbebenta. Bagamat ganoon ang buhay ng bata ay natutukan pa rin niya ng maayos ang kanyang pag-aaral. Hindi sa pagmamayabang subalit nakakapasok si Nash sa top students sa kanilang eskwelahan dahil sa kanyang angkin na talino at sipag. Siya kasi ang tipong bata pa lamang pero pinapahalagahan na ang bawat oras. Bit-bit ang basket at ang bag sa kanyang likuran, masayang naglakad pa uwi, dumaan siya kay Aling Leslie upang ibigay ang kanyang benta. Oh, Nash, ano ka ba namang bata ka? Ang layo ng inyong eskwelahan ay nilakad mo na naman. Bakit hindi ka pa sumakay? Tugon ni Aling Leslie kay Nash pagbungad niya sa bahay nito. Nagtitipid po kasi ako at kaya ko naman po maglakad, Aling Leslie. Wika ni Nash sa babae at pilit ang ngiti sa kabila ng tagaktak na pawis. Bakit hindi ka man lang isinabay ng iyong ama tuwing sinusundo niya sa eskwelahan ng bunso mong kapatid? Nagtatakang tanong ni Aling Leslie. Hindi na po kami kasyang dalawa. Bike lang po kasi yun, Aling Leslie. Sagot ni Nash. Inabot ng bata ang walang laman na basket kay Aling Leslie at kinuha niya sa bag ang pera na balot ng papel sa takot na mawala iyon. Ito po pala ang pera, Aling Leslie. Yan po ang kita ng inyong kakanin. Sambit ni Nash at nakangiting inilahad iyon sa mga palad ni Aling Leslie. Nakakatuwa't sunod-sunod na ang ubos ng binebenta mo, Nash. Heto ang 100 para sa'yo. Wika ni Aling Leslie at ibinigay ang 100. Nagagalak na kinuha yun ni Nash at labis ang pasasalamat niya. Makakabili na siya ng kanyang mga gamit sa eskwelahan. Maraming salamat po, Aling Leslie. Napakabuti niyo po. Pagpapasalamat ni Nash. Hindi na rin nagtagal si Nash at umuwi sa kanilang bahay matapos niyang bumili ng gamit katulad ng lapis at papel.
Pumasok ang bata sa isang simple at gawa sa kahoy na bahay. Pagpasok ay bumungod sa kanya ang kanilang kusina kung saan naroon ang kanyang ama at ina at dalawang kapatid habang masayang kumakain sa lamesa. "Magandang hapon po, Nay, Tay," tugon ni Nash. Ibinaba niya ang bitbit na bag at dumiretso sa lamesa kung nasaan sila. Kitang-kita niya kung gaano sila kasaya habang kumakain ng fried chicken. Napatingin si Nash sa plato ng kanyang bunso at pangaling na kapatid na umaapaw ang ulam. "Kumain ka na, Nash. Hindi ka na namin hinintay dahil nagugutom na ang mga kapatid mo," sambit ng kanyang ina. "Wala pong problema, Nay," sagot niya. "Kumain ka na, nariyan na ang plato mo." Sabat pa nito. Naupo si Nash sa tabi ng kanyang bunsong kapatid. Pinagmasdan niya ang plato na naroon sa kanyang harapan. Dalawang maliit na hiwa ng pakpak ng manok ang nakalagay sa kanyang plato. "Hindi ka mabubusog kung pagmamasdan mo lang yung pagkain mo, Nash," sita sa kanya ng kanyang ama nang mapansin ng bata. "Pwede po bang palitan ng drumstick itong sa akin?" Tanong ni Nash habang nakatingin sa pinggan ng kanyang bunsong kapatid na mayroong parte ng hita. "Ano ka ba? Hindi ba't yan ang kanilang paborito?" Sagot ng ina. Tumango na lamang si Nash at pinilit kainin ang parte ng leeg na palaging ibinibigay sa kanya. Hanggang sa tumagal, unti-unti na lamang inintindi ni Nash ang mga bagay na nararanasan niya sa kanyang pamilya. "Nay, Tay, bukas po ay graduation ko. Maaari po ba kayong dumalo?" Nakangiting tanong ni Nash sa kanyang mga magulang. "Hindi kami makakadalo, anak. Kinakailangan naming pumunta sa graduation ng ate mo," sagot ng kanyang ina. Magkasabay din kasi ang graduation ng ate niya na senior high school at magka-college na. Masakit man para kay Nash, inintindi na lamang niya ang sinabi ng kanyang nanay. Dumating ang graduation ceremony. Mag-isang nagtungo si Nash sa kanilang eskwelahan upang tanggapin ang karangalan. Noong tinawag ang kanyang pangalan, mag-isang tumayo at naglakad si Nash papunta sa entablado. Umiiyak at tinanggap ang medalya. Tumungtong ng high school si Nash upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit nawala ang mithiing iyon noong gabing sila ay naghahapunan ng kanyang pamilya. "Nay, marami po akong bayarin sa eskwelahan namin ngayon. Kailangan ko po ng laptop para sa pagpapractice teaching ko po." Panimula ng kanyang panganay na kapatid na si Nelly. "Sige, ibibili ka namin ng tatay mo," tugon ng kanyang ina. "Nash, anak, maaari bang tumigil ka muna sa pag-aaral? Hayaan mo muna ang ate at ang bunso mong kapatid," turan ng ina. Nabigla si Nash sa sinabi nito at hindi makapaniwala. "Po? Alam ko na maintindihan mo ang sitwasyon natin, Nash. Wala akong trabaho at construction lamang ang tatay mo," tugon ng kanyang ina. "Gusto ko pong makapagtapos, Nay. Paano lang po ang pangarap ko?" Sagot ni Nash. Ngunit sa huli wala itong nagawa kundi ang magparaya. Huminto ang bata sa pag-aaral at hindi tumuloy sa kolehiyo matapos niyang graduate sa high school. Lumipas ang mga taon na nagpatuloy sa buhay si Nash sa kabila ng pangarap na hindi natupad. Namasukan siya bilang isang tagalinis sa isang maliit na kainan sa bayan upang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ay hindi niya hinayaang mabaon sa panghihinayang ang kanyang puso. Nang dahil sa kanyang kasipagan at pagiging masipag sa trabaho, napansin siya ng may-ari ng kainan na si Mang Rodel. "Nash, napansin ko kung gaano ka kasipag. May tiwala ako sa iyo. Kaya gusto kitang tulungan. Kung gusto mo mag-aral ulit, ay handa kitang ipasok sa isang scholarship program ng kaibigan ko sa Maynila," alok ni Mang Rodel. Napatigil si Nash at nagulat sa sinabi ni Mang Rodel. Matagal na niyang isinasantabi ang pangarap na yon, ngunit heto, at may pagkakataon na naman siyang bumangon. Hindi ko po alam, Mang Rodel. Kailangan po ako ng pamilya ko dito." May pag-aalalang sagot ni Nash. Ngunit napaisip siya, sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya para sa kanyang pamilya, tila hindi pa rin siya sapat para sa kanila. Sa bawat pagod at hirap niya ay hindi pa rin siya ang pinapaboran. "Nay, Tay, pwede po bang mag-aral po ako ulit?" Tanong niya sa kanyang ina at ama. Ngunit saglit lamang siyang napuno ng saya dahil mariin siyang tinutulan ng kanyang ina. "Nash, huwag ka nang umasang makakapag-aral pa. Mas kailangan ka namin dito. Ang ate mo nag-aaral pa rin.
Ang bunso mo bata pa. Kung aalis ka, sino ang tutulong sa amin? Sagot ng kanyang ina na parang hindi man lang pinapahalagahan ang kanyang kagustuhan. Napayukom ang kamao ni Nash habang pilit na nilalabanan ang sakit na nararamdaman niya. Inaasahan na niya ang sagot na yon mula sa kanyang nanay, pero umaasa pa rin siyang kahit minsan ay may magpapahalaga pa rin sa kanyang mga pangarap. Gumiti siya kahit paramdam niya ang panggigilid ng luha sa kanyang mga mata. Nay, Tay, hindi ba kahit minsan lang? Pwedeng ako naman po ang piliin niyo. Kahit ngayon lang. Mahina niyang sabi, pilit na pinapanatili ang kalmadong tono ng kanyang boses. Napatingin sa kanya ang kanyang ama. Nash, naintindihan namin ang pakiramdam mo. Pero isipin mo naman ang pamilya mo. Kung aalis ka, paano na kami? Paano naman po ako? Tanong niya pabalik. Lagi na lang bang kayo? Lagi na lang po bang sila? Wala na po ba akong karapatan na mangarap? Nash, huwag kang maging makasarili. Matigas na sagot ng kanyang ina. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi natin kayang pag-aralin kayong tatlong sabay-sabay. Kailangan nating unahin ang ate mo. Pagkatapos niya, tsaka ka lang namin iisipin. Natawa ng mapakala si Nash, hindi makapaniwala sa narinig. Iisipin? Kailan po? Kapag tuluyan na akong tumanda nang walang natupad na pangarap. Napailing siya at napabuntong hininga. Alam niyo po, Nay, Tay, hindi naman ako naghahangad na maging paborito niyo. Hindi ko naman hinihiling na ibigay niyo sa akin ang lahat. Ang gusto ko lang, maparamdam na mahalaga rin po ako, na anak niyo rin po ako. Pero simula pa lang, lagi po akong pangalawa, lagi akong huli. Ngayon, hinihingi ko lang pagkakataon na makapag-aral po ako ulit. Pero kahit ngayon lang, hindi niyo ako mapagbigyan. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa iyo, Nash. Mas kailangan ka nga kasi namin dito. Oh. Sagot ng kanyang ina na para bang wala nang puwang ang mga sinabi niya. Tumango si Nash. Naiintindihan ko na po. Hindi na darating ang panahon ko dahil kailanman, hindi naman talaga ako ang pinipili niyo. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at tumiretso sa kwarto niya. Tahimik na pinunasan ang mga luhang hindi na niya napigilan. Noong gabing iyon ay tuluyan ang nabuong kanyang desisyon. Kung hindi siya ang pinili ng pamilya niya, ay pipiliin niya ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon ay iniisip niya ang sarili niya. Alas 5 ng umaga ay bumangon siya at tahimik na nag-empake ng kaunting gamit at iilang piraso ng damit. Ang kanyang ipon na hindi alam ng kanyang mga magulang at ang medalya niyang tanda ng kanyang pagsisikap. Ngunit nang papaalis siya ay naabutan siya ng kanyang ina sa pintuan. At saan ka naman pupunta, Nash? Malamig at patigas na boses nito. Ramdam niya ang bahagyang pag-aalalang nakatago sa likod ng tono nito. Aalis na po ako, Nay. Diretsyong sagot niya. Maghahanap po ako ng paraan para makapag-aral ulit. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Ano? Wala kang pupuntahan? Anong akala mo sa sarili mo? Kaya mong mabuhay mag-isa? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Nash. Mas kaya ko pong mabuhay mag-isa kaysa manatili dito na parang hindi ako nagiging bahagi ng pamilya. Magsalita ka naman ng maayos, Nash. Singhal ng kanyang ina. Ano bang pinagsasabi mo? Kami ang pamilya mo. Hindi mo pwedeng talikuran ang responsibilidad mo. Napangiti si Nash ng mapait. Responsibilidad? Akala ko po pamilya. Bakit parang obligasyon lang ako sa inyo? Nash, huwag kang bastos. Galit na wika ng kanyang ama. Wala kang utang na loob. Hindi mo ba iniisip kung paano ka namin pinalaki? Napayukom ang kamao ni Nash at pinilit na labanan ng luha ng kanyang mga mata. Hindi po ako walang utang na loob. Pero kayo po, naisip niyo ba kung paano ko kayo inuuna palagi? Ilang beses kong isinakripisyo ang sarili kong pangarap para lang po matulungan kayo. Pero kahit kailan, hindi niyo po ako pinili. Magsasalita ka ng ganyan pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Lumapit ang kanyang ina. Kita ang puot sa mga mata nito. Sige, umalis ka. Pero tandaan mo, Nash, kapag lumabas ka ng bahay na to,
Huwag mo nang aasahan na makakabalik ka pa. Saglit siyang natigilan pero hindi siya natinag. Salamat po sa lahat. Mahina ngunit buo niyang sagot. Pero mas pipilian ko pong lumaban para sa sarili ko kaysa manatili sa isang bahay na kailanman ay hindi ako naging sapat. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kanyang mga magulang. Naghintay siya, umasang kahit papaano tatawagin nila siya, pigilan siya o iparamdam na mahalaga siya. Pero wala. Ang nakikita lang niya sa kanilang mga mata ay galit at pagkadismaya. Tuluyan na siyang lumabas ng bahay at hindi na lumingon pa. Habang papalayo, hindi siya lumingon. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal sa kanyang pamilya, kundi dahil alam niyang oras na para mahalin niya ang kanyang sarili. Mabilis siyang umalis at nagtungo kay Mang Rodel. Handa na po akong lumipad patungo pong Maynila, Mang Rodel. May determinasyong sagot niya. Lumipas ang ilang taon nakapagtapos si Nash ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nakahanap siya ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Nagsimula siya bilang isang empleyado, ngunit kalaunan ay na-promote bilang isang manager. Sa panahon ngayon, hindi na siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nash, anak, tulungan mo kami. Wala nang trabaho ang tatay mo. Wala na kaming makain. Umiiyak na pakiusap ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Nash. Sa loob ng maraming taon, hindi siya pinahalaga ng sarili niyang pamilya, ngunit sa huli siya pa rin ang nilapitan nila sa oras ng pangailangan. Maigpit niyang hinawakan ng cellphone. Dati-rati nangihingi rin siya ng kaunting tulong sa kanila, pero tinanggihan siya. Pero ngayon ay siya pa rin ang nilalapitan. Nasaan po si ate? Malamig niyang tanong. Nagtatrabaho na rin pero hindi sapat ang kita niya. Ang bunso naman mong kapatid, nag-aaral pa. Anak, kahit kaunting tulong lang. Alam kong may kaya ka na ngayon. Pakiusap ng kanyang ina. Napahinga ng malalim si Nash. Nay, naaalala niyo na po ba yung sinabi niyo sa akin na tumigil na lang po ako sa pag-aaral? Diretsyong tanong niya. Saglit na natahimik ang kanyang ina bago sumagot. Anak, pasensya na. Hindi namin alam ang ginagawa namin noon. Akala namin, mas makakabuti yun para sa pamilya namin. Umihikbing sagot ng kanyang ina. Kayo po ang pamilya ko pero pakiramdam ko noon, parang lang po akong ibang tao sa loob ng bahay natin. Hindi niyo man lang ako pinagbigyan ng pagkakataon na tuparin ang pangarap ko. Hindi ko nga narinig man lang na ipinagmamalaki niyo po ako. Nash, anak, nagsisisi kami. Nagsisisi ako. Kung alam ko lang noon ang magiging kahinatnan nito, sana hindi na lang kita pinabayaan. Sagot ng kanyang ina bakas ang pagsisisi sa tinig. Pero nay, hindi ko kayo tinaniman ng galit. Malumanay na sagot ni Nash. Dahil sa lahat ng pinagdaanan ko, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. At kung hindi dahil sa ginawa niyo sa akin noon, baka hindi ako naging ganito ngayon. Tutulungan mo ba kami, anak? Mahina at puno ng pag-asang tanong ng kanyang ina. Napangiti si Nash ng mapait. Ang dating batang laging pinapabayaan, siya na ngayon ang may kakayahang bumago sa buhay ng kanyang pamilya. Opo, Nay. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon ang tama. Napaiyak sa kabilang linya ang kanyang nanay. Salamat, anak. Napakabuti mong bata. Patawarin mo kami. Mula noon tinulungan ni Nash ang kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya maibabalik ang mga taon ng sakit at pangungulila. Pero napagtanto niya na minsan, ang kapatawaran at pagmamahal ang tunay na susi sa paghilom ng sugatang puso. Hindi man naging patas ang mundo sa kanya noon, siya pa rin ang naging dahilan ng magandang pagbabago ng kanilang buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At dito na po nagtatapos ang ating istorya at sana po ay nagustuhin niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.